Huy, sa mga genius mathematician dyan, tigilan na yung pagko-compute ha. Nakakaloka kayo. Ano ba yung impeachment na 2/3? Nako, ang liwaliwanag. Nasa Article 11 ng ating konstitusyon, 1987, na kinakailangan 2/3 of all senators. Ano ang hindi maliwanag sa all? As in lahat. So, 24 yon, 16 talaga yon. Ewan ko ba, ano bang nakain itong mga din, ng mga sikat, ng mga legal luminaries, na kung sino-sino? Tigilan, there's nothing to interpret. Ano bang i-interpret ninyo doon? 2/3 of 24. All senators, pambihira. Pati si Jinggoy, dinamay-damay ninyo, sinuspindi ninyo. Ayan, sabi nila, si Bato nag-disappear. Yung iba, tuloy-tuloy daw yung pagpa-plunder. Ang bilang, mananatili kahit ano pang magic-magic dyan. Tigilan na yan. Madaling magbilang, 2/3 of 24 is equal 16. Wag na nag-iimbento ng 22, 23, baka 20 pa. Ay nako, tigilan yan. Eto na nga, binaluktot na nga lahat ng batas, babalaktatin pa rin ang konstitusyon. Kung may bend the law, mas malala ito. Bend the Constitution. Stop it. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa buwelta ni Senator Amy Marcos patungkol dito sa mga nagsilabasan ng mga expert ko no, sa batas, itong mga dean ng College of Law, mga justice, mga ganon, mga abogado, na itong impeachment laban kay VP Sara ay hindi na daw kailangan yung 16 mga kababayan na 2/3 no, ng members ng Senado. Dahil yun nga yung kanilang sinasabi na si Senator Bato de la Rosa at Senator Jinggoy Estrada ay hindi naman daw active no, na nandoon sa Senado no mga kababayan. At ngayon ay biniltahan sila ni Senator Amy no na tigil-tigilan na lang kanilang mga kahibangan, yung kanilang pagiging expert ko no, kasi hindi na po ito ordinaryong bend the law mga kababayan. Ito ay talagang bend the Constitution na daw no, according dito kay Senator Amy Marcos no mga kababayan. At sa aking palagay, itong mga taong ito naman talaga na nagsasabi sa media, sa mga social media ay talaga namang anti-Duterte from the start mga kababayan no. Itong si former Associate Justice Carpio no, Antonio Carpio, napaka anti-Duterte nito. Itong si Franklin Drilon na dating senador at naging Senate President pa mga kababayan, isang abogado, at talaga namang anti-Duterte rin itong mga kababayan no. Itong mga kulay ng mga nagsasalita, puro mga anti-Duterte. At syempre, ito pang isa na College of Law din daw no, ito mga kababayan, si Mel Santamaria na anti-Duterte rin ay nagsasalita rin mga kababayan. So kung ano-ano ang kanilang mga ideas na sinasabi dito sa mga media at sa mga post nila no, patungkol dito sa impeachment, sa conviction nga mga kababayan, na hindi na po kailangan yung 16 no ng overall 2/3 members or 2/3 ng overall members ng Senado mga kababayan. At itong mga taong ito naman talaga na sinasabi lang expert ko no, ay talaga namang sobrang bias na mga kababayan no, napaka anti-Duterte itong mga dilawan ito. At si Mel Santamaria ay supporter ni Raffy Tulfo ito mga kababayan no? In fact, meron tayong nakitang video na talagang gusto niya na si Raffy Tulfo yung tumakbong presidente sa 2028 no. At sa kabilang banda naman mga kababayan, marami ring mga abogado at mga expert din ang nagsabi no na kailangan sundin talaga ang nasa Constitution sa Article 11 na kailangan nila ng 2/3 no ng lahat ng members ng Senado. So 24 yung lahat ng senador, so yung 2/3 niyan ay 16. So kailangan po talaga nilang 16 no para ma-convict itong si VP Sara dito sa impeachment laban sa kanya. At 7 lamang ang kailangan nila para ma-acquit no itong si VP Sara Duterte, or 7 votes lang, 7 senators lang ang mag-vote ng acquittal no, or ma-acquit na itong si VP Sara Duterte mga kababayan. So dito natin makikita yung nagsilabasan ng mga expert sa kabila at expert din dito no, ng mga hindi bias, yung neutral lang o talagang tiningnan lang dito no kung ano pong nakalagay dito po sa ating constitution. Ako hindi po ako abogado, ako ay ordinaryong Pilipino lamang at marunong lang pong umintindi no sa mga bagay-bagay, at nakalagay naman talaga dito sa ating constitution na kailangan lang ng 2/3 sa lahat ng members ng Senado mga kababayan. So 24 silang lahat, at 2/3 nga dyan ang kailangan para ma-convict itong si VP Sara. At sa tingin ko ay medyo mahirapan po sila dyan sa pagkuha no ng 16 votes,
kahit na sabihin natin na si Senator Jinggoy Estrada ay nakakulong at si Senator Bato de la Rosa ay nagtatago nga dahil huhulihin talaga siya at dadalhin doon sa ICC, mga kababayan. At hindi pa naman sila talaga or si Senator Jinggoy for instance, hindi pa naman siya convicted. So hindi pa po siya tanggal, no? Hindi pa po siya na-expel or hindi pa siya pwedeng isantabi, no? Senador pa rin siya, mga kababayan. At si Senator Bato de la Rosa naman nasa Pilipinas pa, no, mga kababayan. At patungkol naman doon sa mga iba pang senador na kakasuhan, no, yung mga dating kaalyado sana nila Senator Cayetano na bumaliktad, no, si Senator Escudero at si Villanueva ay bumalik na doon sa kalang grupo sa kabila, sa grupo ni Gatchalian ay natahimik na yung issue na kung kakasuhan na kaya sila or kakasuhan ba sila talaga, mga kababayan, no? Parang wala tayong balita dyan. At kung sakali man na mag-vote sila to convict kay VP Sara, hindi pa rin sila aabot ng 16, mga kababayan, no? At ito nga, panoorin natin itong interview kay dating Chief Justice Hilario Davide, no, mga kababayan, patungkol nga dito sa impeachment case, no, na kailangan po talaga nila ng 16 votes or para ma-convict itong isang impeachable na official, mga kababayan. So panoorin po natin si former Chief Justice Hilario Davide. Senate will need 16 to convict. Okay. In other words, since there are now 23, the vote of 7 would be enough for acquittal. And two-thirds would be required to convict. So in this particular case, two-thirds, the basis will be 24, not the existing 23. It should be 24. The Senate will need 16 to convict. Okay. In other words, since there are now 23, the vote of 7 would be enough for acquittal. At yun po yung explanation, no, ni former Chief Justice Hilario Davide, no, mga kababayan. So kailangan lang po ni VP Sara ng 7 votes, no, para ma-acquit siya dito sa impeachment complaint laban sa kanya. At para sa aking opinion, yung posibleng mag-vote, no, to acquit dito or pawalang sala dito kay VP Sara ay itong sila Senator Amy Marcos, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Rodante Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Camille Villar. So ayan, 7 na nga yan, mga kababayan, no. At madagdagan pa yan, mga kababayan, no, pero 7 lang yung kailangan ni VP Sara na senador para mag-vote sa kanya, no, para ma-acquit or mapawalang sala siya dito sa impeachment na ito na i-file laban sa kanya dito sa confidential funds, yung mga talagang grounds, no, na ginagawa ng House prosecution, mga kababayan, ay walang mga basis daw according dito nga sa camp ni VP Sara. At alam naman po natin na politika ang talagang dahilan dito, no, bakit nila ginagawa itong impeachment complaint laban kay VP para hindi po siya makatakbo sa 2028 presidential election kapag ma-convict siya, mga kababayan. So yun po yung penalty talaga nila dito, no, yung inaasap-asam nila na hindi makatakbo itong malakas silang makakalaban sa 2028 presidential election. At alaman po ng lahat ng taong bayan na talagang malakas ngayon si VP Sara sa lahat ng survey ay nangunguna, no, si VP Sara sa lahat ng mga official ng gobyerno, sa pinakamataas na official ng gobyerno, si VP Sara ang may pinakamataas na ratings, no, from trust rating, from approval rating, hanggang dito sa satisfaction ratings, mga kababayan, kung saan lately nga po lumabas na negative 13 yung net satisfaction rating ni President Bongbong Marcos, mga kababayan. So history daw po yan, no, kasi wala pang mga presidente sa Pilipinas na nakakuha ng negative 13 na net satisfaction rating, no, mga kababayan. Kaya itong administration ngayon talaga makikita natin, no, na talagang wala na, no, walang pag-asa dahil negative 13 yung kanilang or kanyang rate dito sa net satisfaction ratings, mga kababayan, ng mga presidente. Para sa aking opinion dito, itong mga expert ko, no, na talagang nagsasabi na hindi daw kailangan yung 16 votes para ma-convict, ay alam naman po natin yung mga kulay nito, mga kababayan, kung sino-sino ang mga taong ito. Samantalang sila Attorney Macalintal, no, in fairness kay Attorney Macalintal, ay sinasabi niya na kailangan talaga ng 16 votes, no, para ma-convict yung isang impeachable official, no. Si Attorney Macalintal, in fairness dito, ay hindi naman po ito maka Duterte, no. Well, in fact, siya po yung abogado ni Mayor Leni Robredo noong
VP siya, no, nung nagkasukaso sila dito sa Supreme Court, yung sa electoral protest ni BBM noon, na tinalo siya ni VP Leni Robredo noong 2016 presidential election, mga kababayan. So si Attorney Makalintal na ay meron pong statement dito. So sana igalangin rin po ng iba pang mga abogado, no, yung mga, lalo na yung mga neutral at talagang nagpractice ng batas at sumunod dito sa batas, na hindi nila tinitwist yung mga batas para lang doon sa kanilang narrative, no, or para doon lang sa pagsuporta doon sa kanilang naratibo na linlangin yung taong bayan, mga kababayan. So malinaw po sa saligang batas, sa Constitution, sa Article 11 na kailangan po ng 2/3, no, ng lahat ng membro ng Senado, no. So 24 silang lahat. So 2/3 of that is 16. So ano pong masasabi niyo dito, mga kababayan, no, sa birada ni Senator Amy Marcos? Itong buwelta niya dito sa mga nagsilabasa ng mga expert ko, no, na nagsasabing hindi na daw kailangan or hindi kailangan ng 16 na mga votes para ma-convict si VP Sara Duterte, mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless sa ating lahat.